In 3, 2, 1. Welcome back sa Is. Anyways, ako nga pala si Cripply at nandito tayo sa panibagong prediction ng Day 2 ng Second Sight 15. Kasama natin ang walang iba kundi ang isa sa mga pakawala ni Donald Trump. Walang iba. Walang iba kung hindi ang tropa natin pare na si EJ Power. Kamusta ka pare? Putang ina. Ayos lang, tamang ano lang. Normal na pamumuhay muna ngayong mga panahon na to. Yeah, Walang laban, pahinga muna, focus lang sa music. Ikaw, kamusta ka na? dati lang, wala pa akong laban ngayon. Tamang focus na. Hindi, joke lang. Meron akong laban na paparating pare at pakiramdam ko ay Ah, may paparating. Kamusta yung gasolina dyan pala? Mahal na ba dyan? medyo nagmamahal na dito. Same, at siguro sa ano yun, buong mundo yung tanginang yan. Buong mundo, Buong pektado ng mundo. ano. So, pag-usapan yung ang mga nangyayari dyan, ano ba? Wala ba tayong intel sa loob, pare? Usapang hip-hop muna tayo, pare. Oo, so, yun, nabangan natin at suportahan natin ang mga pinaggagawa ni EJ Powerman. Maglalabas siya ng mga cover ng Hebabi, pare. At abangan natin, meron din siya mga kakaibang collab daw na kwento niya sa akin kanina. Malay natin, 'di ba? Putangin na Dayonela featuring EJ Power, no. Pero ngayon mga pare ko, tayo ay nandito upang putang ina mahirap nito man, di pala naririnig yung mic. I think ko. Nandito tayo ngayon upang gumawa ng prediction sa day 2 ng Second Sight. Kakagawa lang namin nung day 1 at ina-upload na yun ni EJ Power sa channel niya. So kung hindi pa kayo nakasubscribe kay EJ, putang ina nyo, mag-subscribe na kayo mga pare ko para Yes, makuha sir. na namin yung mga ano namin, 'di ba? Yung mga silver button pre. Putang ina. Subscribe to EJ Power, unsubscribe to Cripply. Tangina mo. Huwag tayong gano'n, masama yun. Anyways, yun, eto gaganapin na itong next month, April 25 to 26. Nandito tayo sa day 2, pero sabi nga ni EJ Power kanina, mas maganda daw yung day 1. At Day 2 is the shit. Day 1 is the day 1 shit. is the shit. Pero wag na natin masyadong patagalin pre. Sa mga tropa pa lang gustong umiscore ng ticket, PM lang kayo sa page ng Flip Top at wag sa amin kasi hindi naman kami nagbebenta niyan pre. Kumbaga kami mga empleyado lamang ni Boss Ari. So, umpisahan na natin pare, wag na natin masyadong patagalin. Goryong Talas versus Raffian sa pangsargo ng Day 2 at eto ay ang Isabuhay 2026 pre. Ano pa ba? Tangin na tulad kung hindi nyo maalala no, feeling ko naalala nyo naman yun kasi yun, pumaldo nga kami dun sa ginawa namin una, kaya namin ginawa ulit kasi kami ay nagbabaka sakali ulit, di ba? At least nagtatrabaho tayo ng marangal, no? So eto, Goryong Talas versus Raffian ay nagawa na namin to ng prediction dati ni EJ Power. Kung di ako nagkakamali, Raffian kami dito, pero isang mabilisang arangkada na lang. Ikaw ba man? Goryong Talas Raffian, yung pinakamaiksi mo lang na pwedeng sabihin. Yun nga, tulad ng sabi ko, punchline count, mas alam naman na ng lahat yung mas puma-punchline si Raffian. Unlike kay Goryon Talas, lumilipas yung ilang lines na hindi masyadong sumusuntok. Or kung sumusuntok man, hindi ganun ka solid yung tama sa kalaban. Unlike kay Raffian, mas epektibo at mas ano ngayon si Raffian kumbaga mas tanggap ng tao yung style niya ngayon. Yun yung masasabi ko sa laban na to. Lamang siguro si Goryon Talas sa pink na tokong at fitted shirt at bigote na pang Jano Gibbs. Yun yung lamang ni Goryo. Manban ba? Mananalo si Goryo pag na-manban siya siguro. Pero hindi, ano ako dito, Raffian, mas malakas siyang punchline. Punch per punch. Feeling ko nagkakaano sila sa style Pareho. Hindi sila nagkakalayo. Pero mas lumalamang lang si Raffian kung paano niya gamitin yung style na yun. Yun ako. Mas nailalatag ni Raffian maayos yung punchline, no? Saka tingin ko mukhang lamang yata si Raffian pagdating sa delivery din ba?
Although solid din naman Oo, mag-deliver si Sergorio, no? Pero feeling ko, yung delivery ni Raffia na tuloy-tuloy man, tangin na trip ko yun. Alam mas mo yun? malinaw. Oh, yung Oo, parang hinahayaan niya lang din yung mga crowd na tangin na nyo o hindi nyo to mararamdaman, bahala kayo sa buhay nyo, basta puta punchline do. Parang ganun man, parang yung mga oo, battle rapper ng ibang bansa, di ba ganun sila? oo. Yun. Ikaw ba man, URL nga daw yung style yun. niya. Ikaw Ano yun, ba, ano yun? may nagpaplano ka bang lumaban ng ibang bansa man sa ngayon? O ano, Sa petty ngayon ka lang wala, din? wala. Wala pa. Wala. Meron dapat nung this April kaso yun hindi natuloy. Pwede mo na bang Sayang, sabihin kung sayang. sino kalaban mo noon o wag na muna? Hindi na ba pwede mangyari sa ano sa future na Hmm, ano. okay. Hindi siya ako totally na cancel na minove lang or pinospone muna pero yun hindi siya totally canceled. Parang pinospone lang. Total Yun man, lang. nakapagsulat ka na ng pang-Tagalog sa pang-English. Kung ikaw tatanungin man, sa tingin mo lang, ano yung pinagkaiba nila or alin kaya yung mas madali pala? Yung sa Tagalog ba o sa Bisaya? Hindi, yung English. Ah ano, well isang beses ko pa lang siya nagawa sa English pero ang masasabi ko, pinaka na-enjoy ko na writing process yun, yung laban ko ng English. Unlike sa ano, sa mga laban ko sa Tagalog, Hmm. parang ano eh, siguro dahil may ina-expect na sa akin yung tao na kailangan kong ibigay at alam na ng mga Filipino battle rap fans kung ano yung style ko, kaya kailangan kong higitan. Oo, Unlike yung nung laban ko sa English, hindi ako kilala nung ano eh. Hindi pa ako kilala. Alam mo yun, dun sa ligan na ng yun. mga ng international battle rap fans. May difference ba Masasabi ko Ay, sorry. masasabi ko ano, mas madaling mag-reference pag sa English. Alam mo, may gusto kang i-reference na movie or kung ano man, series or kung ano man, kung anong gusto mo i-reference. Tubig, mga ganun. Mas ano siya, na-appreciate siya ng mga nanonood. Hmm. Yun. Ano yung tanong mo? May ano ba, yung pagsulat mo ba dun sa nung nag-i-English ka, ano ba yun? Paano ba sistema nun? Parang mas ano ba yung ginawa mo doon? Naka 4 bar setup ka ba? Yung typical na 1-2-1-2 or 8 bar Halo setup? eh. Depende sa trip mo. Halo siya eh. Hindi ko siya inano eh. Masasabi ko same lang din ng ano, ng kung paano ako magsulat sa Tagalog. Kumbaga, hindi lahat 4 bars, hindi lahat 2 bars. Halo siya eh. Um, ano ba masasabi ko? Mas ano eh, mas madali mag-rhyme sa English. Tsaka, yun nga, parang mas madaling mag-reference sa English. Kumbaga, nagigets agad ng ano, ng Mga mga tao. tao. Mas madaling mag-rhyme sa English. Anong ka-rhyme ng esophagus? Metropolis? Metropolis. Hypothesis. Anyways, ay man, speaking of, Hippopotamus. tayo na nadala tayo dito sa Gorion Tales vs. Raffian, no? Yun pala Hmm. man kay total nasa ibang bansa tayo man. Ah. Yung kay Sharon Cuneta man, na ano mo ba yun? Nakikita mo ba yun na posible? Nakita ko yun, oo. Nagulat din ako na kinall out niya ako. Kasi parang ang kapal ng mukha niya eh. Nga. Dapat dumaan muna siya kay Looney bago siya dumaan sa akin. Yun ang masasabi ko. Dumuna siya sa mga ano, kumbaga sa chess, dumuna siya sa pawn bago siya dumaan sa ano, sa king. Sige man. Doon muna siya. Sa Queen. One step at a time muna siya dapat. Gagi. Na parang kay Smaglas nga di ka umubra sa akin pa Uy, kaya. Di, uy, alam mo yun. uy, uy. May kaalagyan ka dyan, pare Ah, ko eh. Tama lang na pangalan mo Sharon, uh, magbalot-balot ka na. Di ba? uy, Utang, putang ina. ina. Kung sakali man na ikaw papapiliin, kung kakalabanin mo si Sharon, saan mo ba trip? Sa flip top ba? Sa KOT o sa motos? Sa KOT di man, saan mo mas Hindi, kung ikaw yung tatanungin. Maganda sana sa kay OTD kasi ano, para masarap mambarubal sa sariling home court eh. Alam Well, mo yun. ayaw Gusto mo ko sa lang flip top? makita na
Pwede rin kasi kilala na siya ng tao Sa flip top ng yan. Filipino battle rap fan. Ang naisip ko lang doon, kung sa flip top gaganapin, mas kawawa siya, So, 'di ba? magpalag-palag siya dun sa kanila. Parang ganun yung gusto mong ano. Doon na sa home court niya para kahit papaano, alam mo 'yun, Kung may siya, yung fans sa kanya, alam mo 'yun. kung may message kasi kay Sharon Man in English, ano yun pare? Hey Sharon, see you later. Tangina. Pero yun, Goryong Talas pre versus Raffian. So, yun na. Dun sa kabila sa day 1 nga pala, no, nagkaintindihan kami dun ni AJ at mukhang walang mintis yung alos pareho kami ng gustong manalo Oh, siguro. Or hindi, predict lang. Pero eto, oh, Raffian Goryo, mukhang nagkaparehas na naman kami. So, medyo hmm, Raffian kami dito, pare. Eto, yes another sir. Isabuhay 2026. Fruz Oh, versus Kilan, pare. Tangina. Mga, tangina. Teka lang. bakit? Okay, go. Putang ina mo, ano yan man? Kwento mo naman para tumawa din ako. Putang. Go na, Yeah, go. ito, Isabuhay 2026 man. Fruz versus Kilan. At Mhm. yun, tulad nga ng nasabi ko din nung nakaraan, itong dalawang to ay parehong-pareho ng estilo, ng multi, ng komedya, at ng itsura, pre. Pareha silang mga, alam mo yun. De, eto, ano to? Kumbaga kay Boss Arik, sleeper battle, pare. Diba? Pero ano, tingin ko man, isa to sa mga low-key na bubuhat Hmm, ng event, no? Kilala oh. natin sila pareho na komedyante at epektibo. Although medyo aminin natin no, patanga-tanga si Pros ngayong mga nakaraan no. Hmm. Choke siya ng konti. Di nga konti yun. Kailan ba Pero solid yung performance niya kay Jonas, Ay, oo nga Hindi pala, nag-talk pa gagi. siya dun, solid yun Di, para sa'kin, oo solid. pala. Kala ko yung last battle niya yung ano pa eh, yung kila M-side pa eh. Three-way. Oo. So yun, Ayun siya dun, oo, sablay yun. gagi. So, solid nga pala yun. Oo, tangina nakalimutan ko pare. Hmm, Pero yun at komedyanting Frus na naka-multisyllabic shit at si hmm. Kila naman na naka-multi din na ano. Tangina ano, multihan tong laban na to, pre. Putang ina. Kanino nga Jokes tayo ang dito? 'no, Ah, 'to, parang kakilan tayo nung sa prediction sa sa, bracket ng Isabuhay. mm. Tama ka, nagka-aparehas sila ng style, ng rhyming, ng jokes. Siguro ang lamang lang ni Kilan, yung ngipin, 'di joke. Pero hindi ang lamang ni Kilan dito siguro is mas may siya, mas may stage presence siya 'pag nag-spit. Mas, pa mas ang lamang ni Kilan mas may stage presence siya 'pag nag-spit. Mas, charismatic siya kaysa kay Frus. Ang lamang naman ni Frus sa kanya, Mga kamuka. kaya rap skill. Kay Frus nga. Pero ikaw ba, anong masasabi mo dito sa na 'to? Then naalala ko man meron akong sinabi diyan na para mo lang din pinagtapat si Looney kay Looney eh. Parang ganun. Ganun yung Ah, bit-bit nilang estilo. So nakadepende rin 'yan kung sino ah, ba yung ano, alam mo 'yun, yung mahanapan kaagad ng butas. Tingin ko pagdating ah, siguro sa sulatan man kung sakaling sagad sila pareho, mukhang kaya nila yung isa't isa eh. Feeling ko ah, may lilitaw dito kung halimbawa usaping rebat na siguro, usaping mhm, stumble, stutter, choke. Tingin ko doon lang siguro magkakatalo. Hindi ko din makita mhm, man na kaya ba nilang isweep yung isa't isa no? Parang ah, tangina mabisa sila doon. So, mhm. kung di ako nagkakamali, kung sabi mo kilan tayo nung nakaraan, pros na ako ngayon. Para alam mo yun, kakaiba lang. Sure ka? Ikaw, joke lang. Kikilan pa rin man. So, so kung di ako nagkakamali, ano ba yun? Basta yan, tangin na, pakiramdam ko isa to sa mga dapat, yung parang wala masyado yung atensyon ng tao sa kanila pero puta pag umakyat na sila sa stage yun na. Parang, Hindi, oh, wow. 'to, maganda yung puwesto nila dito kung pangalawa o unang laban man sila ng gabi. Dahil for sure buhay yung crowd dito sa laban na 'to. Mm. Maglalaitan sila,
ng itsura, yun yung nakikita kong gagawin nila sa laban na 'to. May something kay Killian na ano, na nakakaiba, Gusto ko siya manalo, Mm. gusto ko siya mag-advance kasi gusto ko pa makita kung ano yung mga puwede niyang gawin. Sino ba ang next na ano niya, kalaban niya, si Poison yata, Gago yun, hindi no? ako nagkakamali, Tangina kung si sakali man na Poison, matuloy Poison tas Killan, no? Paramihan ng oo, multi, no? Malamang sa malamang magmumultihan yung mga yan. oo. Pero yun nga, kung sa jokes, o pare silang may jokes pero mas natatawa ako sa ano, sa jokes ni Killian, mas kuwela, mas kakaiba pakinggan. Minsan may ano, may mga binabato si Frus na saktuhan lang. Pero sa multi, halos parang parehas sila ng style ng pagmumulti. Parang, alam mo yun, kung paano gamitin ni Frus yung multi niya, ganun din kung paano gamitin ni Killian yun. Parang iisa sila ng formula. Oo. Yun yung nakikita. Pero ako sa laban na to, mas ano si Killian, mas pumapanig ako kay Killian sa linis ng performance. Hindi ko pa siya nakitaan ng laban na ano, na nag-choke siya or nag-stumble. Oo. Kaya yun, Killian ako sa laban na to. Kaso, tangin na ang magiging problema kasi man kay Frusman, Year of the Horse ngayon, eh. Kung di ako nag-aamal, tangin na 2024 pa lang, Putang ina. sinabi niya na talaga yan man na ngayong Year of the Horse, pare po tayo na tingin ko taon ko to. Mga ganun, no? So, pakiramdam Ah, ko, dahil alam mo yun, may naniniwala ka ba sa mga ganun na energy, man? Yung parang astrology, numerology, biology. men, Kasi, oo, oh, hindi ano, ewan ko nakwento ko ba sa'yo yun, day one nung ahon. Hindi pa pulido yung ano, kung paano ko sauluhin yung third round ko. Hindi pa pulido. oh, Tas nakausap ko si Frus. Sabi niya, ano, tinanong ko siya, anong tingin mo sa ano, anong tingin mo magiging outcome ng laban namin ni ano, ni Vitrum? Sabi niya ano daw, maging Mount Rushmore energy yan. Sabi niya. Noon na di ako naniwala kasi expect ko, ano puta, baka mag-choke ako sa round 3 ko dun sa laban namin ni Vitrum. Kasi nga, di ko pa ganun ka sa ulo. oh, Tangin na, nambubullshit yata to si Prus, Tapos putang ina, pagdating nung ano, mismong laban, yun na, di ba? na, Parang super saiyan kami pareho ni Vitrum. Tapos nagkita kami ni Frus after nung ano laban. Nagkita kami dun sa tent, dun mm. sa VIP. Parang ano biglang ano gumano sa ano, Mount Rushmore energy, gumano. Ay nasabi ko totoo nga po tayo na totoo. Yeah. Alam mo, pwedeng ano, Pwede yung pwedeng pros, eh, no? ma-upset niya to. Oo. Dahil doon, di ba? Tangin. Hindi ako ano, hindi ko siya disregard mga ganun. Oo. Posible pwede niya ma-upset si Kaylan. Kasi para sa akin si Kaylan yung mas ano dito. Mas Trip mo style. favorite. Si Frus yung underdog. Si Frus yung underdog sa laban na to. Dahil Kasi siguro nga man doon Snoop sa Dogg. dahil doon siguro sa mga ano-ano ni Frust no, mga numerol. Tangina pag lumusot siya dito kay Kailanman, siya yung mano ko dito sunod day sa buhay. I mean Dark dito day horse sa siya. buhay na to. Oh, Dark Horse pare. Oh. So, yun. Sige, Pero yun, pero aside from that, ako Kaylan ako. yeah. Ako Sa man linis ng performance. ako ano, Frust na pala ako man eh kasi naniniwala ako doon sa mga ano-ano niya eh. Tangina iba yun. Iba to si Frust lalo na pag pinag-aralan niya na maigi. So ano, Frust ako Ah, dito man kasi may buff siya ngayon eh. Kaylan ako. Kumbaga ngayong taon. So, yun. Yung sunod na laban pare, Zaki versus Ban. Eto, hindi ko expect to. Parang putang ina, saan galing tong laban na to? Out of nowhere to. Huh. Zaki versus Ban. Well, kailangan nating i-consider na sa Manila gaganapin. So yung effectivity ni Ban hindi ganun ka-epektibo. Katulad ng pambabody bag niya sa'yo sa Visayas. Ah, si Zaki naman, hindi, eto na lang. Zaki tinalo mo, Ban tinalo ka. Doon natin ibase. Mag-aano ba ng ano, ng parang yung rock, paper, scissors, magkakaroon ba ng ganun, Ah, pare? Di ba? hindi natin pwede ibase sa ganun. Zaki versus Ban.
medyo ano 'no, ikaw ba? You tell me. Oo, nakalaban ko pareho. Paano sila sa stage? Sino tingin mo mas may malakas na presensya, may mas malakas na connection sa tao? Base Kasi kung sulat teka, kasi kung sulat, Zaki ako. kung sulatan din kung ako Ah, tatanungin, medyo sa akin din ako, eh. Zaki, Oo. mm. Pero Pero paano sila sa stage? Ikaw nung magkuwento. ang pinagkaiba lang 'no, parang napanood ko yung mga sunod na performances ni Hmm, Ban after nung laban namin. Nung laban namin tangina talagang ano, hindi ko ba alam kung ako nauna bumana ta's binigyan ko siya kaagad ng, "Pukin ang ina mo, mm, gago ka." Yung alam mo yun, yung parang hmm, agresibong banatan tapos naging agresibo na rin oh, siya sa mga banat niya na oo. gano'n. Tapos nung sumunod na laban niya kay Lipcram, napansin kong hindi na siya gaanong gano'n. Hindi ko alam kung nanibago lang ba siguro sa ano, sa paligid or kung ano pa man 'no. Oo, Tapos eto mm, naman si Zaki, gagi man tangina, sa totoo lang grabe yung ano ko dito. Parang ang nakikita ko nung tinapat kami niya ni Boss Arik, tangina ang madalas na pinanood ko nun man yung laban nila man ni Poison. Kasi para sa akin yun oo, yung ano, eh, alam mo yun, yung kayang mambalasubas ng ano, putang ina ngayon. Grabe nervous ko diyan naman hmm, kung alam mo lang. ah, 'Di parang ano, ang nasa isip ko na lang nun tangina, sana kahit ano ganun yung performance ni Sa'king gagawin niya. Hindi ako yung ano, alam mo yun, yung mabalagbag na parang may body bahol bag, sa oo, hukay, parang ganun. oo, So, oo, yun, nung nakalaban ko yung dalawang yun, parang tingin ko din talaga tangina parehas ako may tulog dito sa dalawang 'to, eh. Kumbaga alam ko lang siguro kung mhm, saan ako lalamang at saan ako hindi lalamang, parang oo, ganun. Pero mhm, pagdating sa sulat man, mas, kung pinakasagaran, eh, 'no, mas Zaki ako sa sulat. oo, Tapos kay Ban naman ang malupit kay Ban, butas man, eh. May isang butas na puwede niyang pahabain, tapos mm, nagagatasan niya 'yun ng nagagatasan. Ang tingin ko lang na nagiging problema do'n, 'pag nasa Metro Manila ka ta's andiyan yung mga hurado, mga alam mo yung mga old school, hindi sila hmm, masyadong pabor sa gano'n kasi parang may mga gano'n na din ako dati na parang umuulit ako ng linya gano'n, I mean umuulit ng anggulo. Hindi oo, nila nama-minus points pa yung dating. Pero ang oo, malupit naman kay Van kasi kahit papaano after nung laban namin, kung di ako nagkakamali, hindi niya na hmm, ginagawa yun. So, may mm, natutunan siya sa mga laban-laban na mga oo, na-experience niya din, eh, no? Eto oo, ano, pakiramdam ko man bigayan 'to, bigayan 'to sa tingin ko. Tingin ko mhm, sapat yung pagiging agresibo ni Zaki para maimpluwensyahan niya ulit si Van. Kasi tingnan mo yung laban ni Van saka ni Saint Ice, hindi gano'n ka ano, ka hindi, gigil si Van 'no, pero hindi oo, ko makita kay Van yung gigil na nakita ko sa kanya nung kami yung magkatapat pare. oo, mhm, So yun, sana bumalik yun. Hindi ko alam kung papaano ba yung ano, um, mhm, paano nila tatalunin yung isa't isa, eh, 'no. Kung sakali sigurong may oo, mahahanapan ko ng butas si Van dito, baka ano, minsan lalo na nung huling laban niya, kung ko-compare mo lang dun sa dalawang huling laban, mas slow start ng konti si Van kumpara kay Zaki, sa tingin ko, oo, tama, parang gano'n. oo. Ikaw ba? Style clash 'to para sa'kin 'tong laban na 'to, Mm, sa totoo lang. Ah, well, yung sa ano, sa laban niyo kaya nag-ano, yun nga, feeling ko na-promote siya ng maayos na-promote ng maayos yung storyline yung dalawa ni Ban. Dahil nga rin sa ano, sa ingay sa internet, lalo yung ano, active ka sa social media, tsaka yung ano, yung underdog effect na rin ni Ban. Kaya naging maganda yung storyline nung laban niyo, hmm, naging hyped. oo, Ngayon itong Zae versus Ban, ang nakikita ko dito is, style clash siya. Ang nasisilip ko dito ng konti na puwedeng ikalamang ni Ban is yung rebuttals niya. Solid siya mag-rebut. Simple pero kumokonekta sa tao. Sa material naman mismo, feeling ko, ah, magimik si Ban, eh. Si Zaki naman, rektahan, character assassination. Ngayon, yung mga gimmick ni Ban, eh, hindi kasing, kulit ng gimmick na ginagawa mo. Yun yung ano, eh, feeling ko isa rin yun sa mga nagpanalo sa'yo nung laban yun ni Zaki. Gimmick, rap skill, which is,
hindi ko alam kung kayang pantayan yun ni Ban. Ngayon, kung character assassination, feeling ko kayang-kaya ni Zaki si Ban butasan. And yun nga, yung intricate na rhyme scheme ni Zaki. Aggression, yung face-to-face na ano niya, na delivery niya. Para sa akin, Zaki. Sa tingin mo. Zaki ako sa laban na to. Oo. Dito man ano ko parang si Zaki man tingin ko meron nga akong nabasa sa si Zaki man may sumpa na kung sino yung mga nakakalaban ni Zaki tumotodo sa kanya. 'Di ba? Oo. Parang yun yung Oo. laban niya kay Sak. Kasi yun nga nung nakalaban ko din si Zaki parang ang nasa isip ko lang din talaga noon. Sabi ko tangina manalo matalo basta talaga mabigay ko lang din yung kaya kong ibigay para sa kanya no. Kasi Oo. yun Oo. nga man tangina yung ginawa niya sa sunugan man, tatak pa rin yun alam mo Oo. yun, yung mga Oo. pambabarbubal na pinaggagawa niya. So ayun, Oo. ang nai-excite ako dito man kung ano ba yung gagawin ni Ban, kung ano pa ba yung A-game ni Ban. Kasi yun nga yung sumpa ni Zaki. At dalawa lang yan, kung A-game si Ban na sobrang lala niya na kaya niyang malampasan si Zaki or Oo. sadyang lalamunin siya ng presensya ng isang chocolate. Ng isang ng isang tulad ni Zaki pre. Pero yun nga, agree Oo. ako sa iyo doon. Pagdating din naman sa rebat man, Oo. sabi mo medyo may ilalamang si Ban sa rebat. Gagi si Zaki man, malupit din siya mag-rebat man kung susumahin mo. Oo. So, Oo. hindi ko masabi na lamang ba si Ban sa rebat pagdating kay Zaki. Nakadepende siguro kung sino yung mas nasa mood at kung sino yung may 8 hours na tulog bago sumalang para makapag-rebat na maigi. Pero tingin ko siguro man kung sa materyalan lang siguro no. Oo. Baka medyo konting Zaki lang ako pero walang sweep dito man sa tingin ko. Oo. Bigayan to sa tingin ko. Pero Iniisip ko din ano, iniisip ko din yung clowning ni Ban. Dun niya pwedeng basagin si Zaki. Pero feeling ko hindi pa enough yung clowning abilities ni Ban para mabasag niya si Zaki. Kumbaga, pwede pa siya magmukhang tanga kung mali yung pagkaagamit niya dun sa sa gagawin niyang pang titrip kay kay Zaki. problema kasi man pag klinown mo si Zaki sobrang dami nang gumamit Parang ganun, 'di ba? Oo. Parang bulletproof na siya pagdating sa Oo, ganun. kailangan mo rin hanapan ng ibang butas yan si Zaki pag makakalaban Oo. mo. Pero kung may nai-excite man ako dito sa laban na to, pre, kung yun nga, yung Hmm. sumpa ba ni Zaki magtutuloy-tuloy na makakita tayong A-game na ban o sadyang Oo. lalamunin na ni Zaki si Ban gamit ang kanyang Hmm. presensya at bars, parang ganun. Pero sa siguro, yun, tingin ko ngayon medyo konting din talaga ako dito, Zaki. Zaki ka. Oo. So, yun, Sayad versus Marshall Bonifacio, pare. Tangina, no? Alam mo maganda dito sa laban na 'to, parehas silang losing streak, parehas silang puro talo, at parehas silang may history ng maduming performance. Ang ganda ng laban na 'to, parehas walang lamang, parehas silang underdog, parehas silang galing sa alam mo yung feeling na gano'n na parang, eto yung laban na gusto kong mapanood dahil yung nasa losing streak pareho at at last may mananalo sa kanila. Alam mo yung feeling na gano'n. Tangina, oo. Marshall Bonifacio losing streak, Sayad losing streak din na sino ang huling nakalaban niya? Si Lipcram tsaka si Zedlook. si Zenlo. Oh, yun. Pero nanalo pala siya nung may mga panalo pala siya nung isa buhay. Eto, tangina, no? Si Sayad man, hindi ko siya maintindihan, no? Parang Hmm. nalulupitan ako sa mga termino niya, sa mga nasasabi niya talaga. Kasi yun nga, no, tangina, Oo. shoutout kay Sayad, no? Nakainuman ko yun si Sayad man. Oo. Kakaiba talaga yung, Ah. alam mo yun yung mga sinasabi niya na parang matalinghaga sa tenga. Parang tangina. Ah. Tangina, iinuman kami, no? May mga nasasabi siya mga words na parang bihira ko lang marinig. Parang sa isip-isip ko, putang ina, uprising nga. Kaya parang may ganun akong may ganun pumapasok sa isip ko. Pero eto naman si Marshall man, malupit sumilip ng butas si Marshall, pre. So ano Mhm. pa kaya yung wala namang na-excite ako sa kung ano pa ba yung butas na kayang silipin ng isang Hmm. Marshall sa nag-iisang nakainuman ko at lumulundag ng bangin hindi pababa paakyat.
Kanino ka dito? Ano ako dito, ang hiling ko lang sa laban na 'to, sana pares maging malinis performance nila. Hmm. Katulad nung yung actually malinis yung performance ni Sayed kay Zenlok, eh. Medyo na medyo na mess up lang no round 3 niya. Oo. Yung parang may nang gumaganon-ganon si ano, yung si Carlito. Si Marshall naman, malakas sana yung sulat niya ay MP3 kaso bumawi na lang siya sa round 3. Yun. Hiling ko lang malinis na performance para sa dalawang to. Pero kung ibabase ko yung pattern, mas nakikita ko yung ano, yung mas most likely na mananalo si Sayad dito. Nandun na eh, umaarangkada na ulit siya eh. Ang ayoko lang sana, wag siya mag-hold back. Yeah. Sabihin niya kung anong gusto niyang sabihin. Si Marshall naman, yun na lang. Pag malinis performance nilang dalawa, yun doon tayo bumase. Pag malinis performance ni Sayad, shit, top Halimaw. tier. Gagi, oo. Halimaw, wasak ang wasak. Yung Si Marshall naman, medyo shaky pa din siya. Parang bandang round 3 na lang siya bumabase. Magandang angle yung nagagamit niya. Solid na angles. Pero hindi agad nagigets pagdating sa live. Hindi agad siya lumalanding pagdating sa live. Yun yung masasabi ko. Parang marirealize mo na lang siya pag siguro pangatlong nood mo na or pangalawang nood mo na. ganun yun. Pero si Sayad, o atake agad si Sayad. Yun. Makikita, para sa akin, ang mananalo, feeling ko mananalo dito si Sayad sa linis ng performance. Feeling ko, ang makikitang nating Sayad dito is yung Sayad na lumabang kay Tweng. Tweng, no? Most likely. Feeling ko, Umiikot ay ikaw, no? Tayo na sana. Sana, no? Oo. Parehas Yung talaga mga silang ganun gigim. siya. Kasi alam na natin yung kapasidad nila, no? Pag parehas silang ganun, di ba? Talaga mga Oo. beast mode. Pero, tingin ko nga Oo. din man, medyo agree din ako sa'yo doon. Side out dito kasi, grabe yan magpapulutan man. Hindi ko nakakalimutan pag tagay namin. Gagi, na pagdating ko doon, andun Ano na lahat. pulutan niya nun? Gagi Ano kung pulutan ano-ano. niya? Si Plasma may Ulo bungo. ng tao? Intestine ng, ano, Garuda Phoenix. Pero, yun, sayad din ako dito. Ng konting-konti lang. Eto, Oo. sunod pare. Poison 13 versus Sensei. Boom. Shit. Eto, tulad nga Iba yung nararamdaman ko ay Poison ngayon. May post siya sa ano eh, recently. May post siya sa Facebook na mahaba. Parang, tangina, mga inspirational na naman eh. legit ba? Iba, seryoso ngayon si Poison. Tsaka, tangina, wala pa siyang tinatanggap na laban mula nung ano ha. Nung December. Wala siyang ibang naging laban mula, uhuli niya na yung ano yung kay GL. Mukhang totodo siya dito sa isa buhay. Yun nga yung usapan natin nung ano, nung last na prediction natin. Isa si Sensei. Ako, personally, isa si Sensei sa inaabangan ko. Masaya ako na sumali siya sa isa buhay dahil gusto ko pa makita kung ano yung mga pwede niyang gawin. Lalo mapapalabas yun ng isa buhay eh. Oh. Kaso nga, tinapat agad siya ay Poison 13 na iba yung init ngayon. Ibang Poison 13 to. Parang feeling ko mahirap siyang kalabanin ngayon dahil iba yung nagawa niyang ano ngayon, image ngayon. Iba yung nagawa niyang persona ngayon sa battle rap. Parang may na-unlock pa siya na bago sa sa character niya. Oh. Yun yung nakikita ko dito. Kinaganda pa kay Poison kasi kahit mapabago o luma yung kalaban, kayang-kaya niyang gumawa ng classic. Alam mo yun, yung parang Tinotodohan niya. hindi nauubusan, pre. Isa sa mga Hindi. disiplinadong battle MC. Pero kung may makikita man ako sigurong problema kay Poison, yun na yung ano, yung mga kasi 'di ba parang may mga choke din siya man. Parang may ganun siya paminsan-minsan. Pero sa sistema ni Poison siguro ngayon sa alam mo yun, sa aura niya na na ganto, gago man, tangina. Tulad na anong sabi ko, paborito ko to si Sensei base dun sa mga huli niyang laban, pero tangina sobrang malas lang din siguro at tangina kay Poison kakagad na patapat. Pero isipin mo naman man, pag na-upset naman ni Sensei si Poison, boom, tangina, palitan ng mga manok yung mga kung sakali, no. Wala na.
Eto feeling ko kaya nagcho-choke si Poison sa mga dati niyang laban. Kasi napakadami niyang laban na tinatanggap. Sunod-sunod. Feeling ko, isa ring ano yun eh. Siyempre, pressure yung pagsusulat. Pressure din naman yung pagsasaulo. Feeling ko doon na ano si Poison. Pero ngayon, puta, ikaw ba? May nakita ka na bang ano, poster na may laban si Poison Sa ngayon sa man, mga amateur league? wala pa man, wala pa. So, Wala. talagang Ibig sabihin, putang ina. bumubelo, no? Magpo-focus siya dito sa isa buhay. Putang ina. Eto na yun, feeling ko. Ewan ko may nararamdaman ako na ano to. Magpe-performance of the night si Poison sa ano, sa Yun. day 2. Oo. Kung mag-champion si Poison ngayong taon, siya yung ano, tulad nga nung kwento niya, no? Siya yung magiging ika-13 na champion pre. Oo. Poison Oo. 13, ika-13 na Ganda champion pre. sana. Oo. Ganda ng ano na yun. Ganda ng storyline na yun Yun. pag nagawa niya to. Oo. Pero tong si Sensei naman tangina, isa din to sa mga bago na kompletos Ricardos sa Oo. tingin ko. Oo. May chance siyang kayang talunin na sobrang dami kaso tangina, iba lang din kasi talaga yung tingin ko sa gagawin ni Poison Man. Putang ina niyan. Feeling ko naman, kung matalo man siya sa laban na to, hindi naman ganun kasakit sa karir niya dahil una sa lahat top tier tong naalaban niya. Oo. Pwede pa rin siyang umingay yung pangalan niya. Lalo kung magiging maganda yung laban nila. Oo. Tsaka ano, nagsisimula pa lang siya eh. Pwede pa niyang ano, alam mo yun, marami pa siyang pwedeng ilabas kahit wala siya sa ano, sa isa buhay. Feeling ko, kung mabibigyan siya ng mga magagandang match-up ni Arik, feeling ko mag-aano pa rin siya. Ano pa rin, marami pa rin siyang pwedeng ipakita na style. Hindi pa rin naapanghinayang kahit malaglag siya agad dito sa ano, sa first round. Alam mo yun, marami pa. Bago pa lang siya, marami pa siyang pwedeng i-explore. Yun. Pero sa laban na to, wala akong nakikita na, I mean, ano, feeling ko hindi pa sapat yung skill set ni Sensei para ma-upset niya si Poison 13. Kaya Poison 13 ako dito siguro yun, domination, pure domination Oo. mangyayari. Yun. Ano, ay, hindi ko masabi kung pure domination ba no? Kasi yun nga, kinaganda kasi kay Sensei, mang katapat niya, alam niyang ano, isa sa favorite na maging champion, no? So, gagi, ang sarap Oo. sa pakiramdam nun. Kasi kung sakaling ako yan si Sensei, Mhm. kalaban ko ganyan, tangina ibang, Oo. alam mo yun, ibang gutom, ibang gana, yung mararamdaman ko, Oo. pre. Oo. Yun, hindi ko lang din sure kung kaya niya bang tapatan or ano. Pero tangina, sana gulatin niya tayo. Kasi kay Poison, Oo. tangina, hindi tayo magugulat kung mambalagbag yan eh. Sana gulatin niya tayo, Oo. pre. Pero agree ako sa'yo Oo. doon na dito ako ay Poison 13 din ako dito. Mhm. Next, Mzite versus Larry Bird. Plaridel. Plaridel, pre. Ano ba to? Ah, Isang teacher at baka ano isang no? nagkakamping. Ha? Kailan last na laban? Oh, yung Raffian Plaridel. Yun yung last na laban ni Plaridel. Oh. Alam mo kasi ang problema ay Plaridel. Isa rin to sa mga ano, battle MC na ang haba niya mag-setup. Hmm. Bihira lang siya punchline. Minsan tsambahan. Tsaka, puta, isang ano niya pa lang yung bumabakat eh. Isang line niya pa lang yung bumaat sa marami yung ano, yung guhit ng palad bars niya Sa kamay, no? kay Poison. Alam naman natin lahat na ano, tangina. Hindi na ano, para mambullshit pa tayo. Nanalo siya kay Poison nun kasi nag-choke si Poison, alam mo yun? Oo. Ah, di ba nag-choke si Poison nun, di ba? Mukhang oo man eh. Kaya na Oo. Oo, yun. Kumpara kay M-Site na ano din, punchline per punchline din. Punch per punch din bumato. Wala rin akong nakikitang rason para ma-upset ni Plaridel si M-Site. Si Mzite, oo. Unless may mabuo siyang punto na talagang kahit isang punto lang nababasag sa pagkatao ni M-Site or sa style ni M-Site. Yun yung nakikita kong pinaka nag-iisang rason para
talo ni Plaridel si M-Site. Kasi kung papanoorin mo yung mga dating laban ni Plaridel, ano eh, wala eh, ang haba niya mag-set up, minsan lumilipas na yung walong lines, wala pa ring punchline. Kung puma-punchline man siya, mga rich na Oo. na punchline, parang pilit, parang narinig ko na dati yan type shit. Parang ganun. Unlike si M-Zite, laging Ready to kill no? oh, yun. Isa rin tong one-sided, feeling ko one-sided din to na laban. M-Site to. M-side M-Site. ka. Hindi, Oh. agree ako dun man sa parang kung titignan mo yung mga ginawa nilang laban, no? Wala din ako makitang butas na gagi paano ka lulusot diyan kay M-Zite na si Oh. M-Zite yun nga, yung battle niya kay Raffian M-Zite, goods din naman yun, 'di ba? Kumbaga si M-Zite yung Oo. alam mo yung parang kahit sino yung itatapat mo sa kanya mapa-style clash man or hindi, Oh. kaya niyang sumabay at alam na si M-Site isa to sa pinaka consistent at disiplinadong Oh. battle rapper. So yun, Oh. hindi naman niya magcha-champion kung yun nga patanga-tanga lang siya. So tingin ko meron si M-Zite ng disiplina na wala si Islak-One. So si Islak-One tamad na hindi pa champion, tamad na. Eto si M-Zite talagang nag-champion ka na o kahit nga siguro manalo Oo. sa Loto si M-Zite, puta lalaban pa rin yan eh. Ganun niya kamahal yung battle rap pre sa tingin ko. So tingin ko din siguro dito sa laban na Plaridel at M-Site, M-Site din ako dito pare. Okay? Ang worst case scenario sa laban na 'to, maging boring yung laban. Like Sana hindi, sana hindi. like 1 to 3, Mm. Oh. which is tangina, wag naman sana. Sana pa rin, Balagbaga magpakita pa pa rin ng alam mo yung magbigay pa rin ng gulat factor si M-Zite. Ano na eh, hindi ko alam kung paano sa pinakamagandang hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa pinakamagandang paraan na hindi nakaka-offend. Pero sure win na si M-Site dito sa laban na to. mo. Pero sana magbigay siya, gawin niyang entertaining tong laban na to. Yun lang yung hiling ko. Oo. Alam mo yun, magbigay pa rin siya ng kakaiba, yung gulat factor na na style. Basta yun lang, gawin niya lang hindi boring tong laban na to. Alam mo yun, wag siya yung mag-lean lang sa sa typical na style niya na alam mo yun, 1-2 punch, 1-2 punch. Punch na per line. Kasi alam naman na natin na kaya nang gawin ni M-Site yun. Ang hiling ko sana mag-experiment siya dito ng something na hindi niya pa nagagawa sa battle rap career niya. Yun lang. So, yun, agree ako dun. Agree na lang ako dun. Uh-huh. Pero yun, sana wag maging one-sided at yun. Pero nakapag-pull off na kasi si Plaridel ng upset no? Hindi ko lang alam kung kaya niya ba ulit gawin Poison. or Pero Sino pa nakadepende. nakalaban niya? Raffian. Hindi, panalo si Slack-One. Raffian dun eh. Ay, Slack-One Slack-One. Plaridel. Ay, yung Benito. Benito. Yung Benito. Pero yung bago yun. ano? Yun lang masasabi ko sa laban na yun. So yung bago tayo patuloy pare, recap lang tayo ng konti. So, Raffian sa una. Eto, banggaan kami dito ni EJ. Frost ako kasi Year of Doors ngayon. Kilan si EJ dahil mas malapit daw mag-multi. Zaki versus Ban, nagkasundo kami dito dahil Zaki kami. Sasayad din kami pre, parang yun. Poison din kami at M-Site din kami pre. So eto na men, champion versus champion pre. Katana versus Oma Invictus pare. Ang gagi. Sino Oma? Oh my Venus. Eto putang ina naman gagi. Ang to no, parang pareha silang matalim sa kanya-kanya nilang style no. Style, hindi siya totally style clash, pero magkaiba silang style. Invictus, parang loyal siya sa style niya eh. Si Katana naman, mahilig mambutas. Tas, pag nahanapan ka niya ng butas, pupuntuhan ka niya dun sa sa nasilip niyang angulo na yun. Ngayon, iniisip ko, anong makikitang butas ni Katana kay Invictus?
Yun yung iniisip ko. Ah, Butasan niya yung holo, parang gano'n. Mukhang mahirap din kasi kung maganda din naman yung holong mabibitaw, mahirap eh, no? oo. Pero feeling ko naman may mahanap si Katana diyan. Feeling ko hindi siya dun aatake. Feeling ko sa ibang ano siya, angulo siya titingin diyan. Napapalakihin niya na lang. Si Invictus naman, shit, Holorime, perfect. Alam mo yon, tangina, aesthetic kung aesthetic. Ang nakikita ko lang problema ni Invictus is ginagawa niya yon from round 1 to round 3. Medyo nagiging ano na yung tao. Parang pagdating ng round 3, nauumay na. Napapagod, oh. Pagod na pakinggan. Napapagod, oh. Pagod ng painggan. Si Katana naman, iba-iba siya ng ano eh. Flavor. Iba-iba siya ng atake. O iba-iba siya ng flavor na lalaro niya yung emosyon ng tao. Kinaganda kay Katana kasi kahit yung alam mo yung simpleng angulo kaya niya gawing epektibo, pre. Tulad nung ginawa niya kay St. Ives na parang tayo na mistizo kasi gano'n, 'di ba? Parang napalala niya pa yun na yung mga tao ano nag-agree na putang na ako nga no, ang gandang silip. Magaling sumilip si Katana. Ito naman si Invictus pare, tangin na yun parang malupit siya mag-wordplay, no? Saka yung rhyming niya talaga tangin na talagang sobrang ano, hirap din. Tas yun, pareha silang champion. Parang ano, no? Parang parang may bragging rate sa kanila eh, no? Tayo na sino mas magaling sa atin na champion, bitch. Parang gano'n, no? Tayo na maganda tong laban na to, pre. Katana versus Invictus. Gago kanina ko dito, man. Congrats nga Ang pala hirap kay din Invictus, nito. no? Kasi nagpapatayo siya ng bahay. Pare, kita mo ba yung pinost niya? Oo. Paldo, wow. Parang ano yata yun, bilyaran or bar? Hindi, Parang mukhang ganun bahay niya yata yun. yata yun man eh. Pinanood ko yun eh. O Parang bahay, okay. bahay niya, tas may Okay. yung bahay niya, may bahay pa. Hindi, parang may Yan dapat, di separate ba? na ano. Oo. Congrats pare, masaya kami Congrats. sa mga Yes, pinapatunguhan mo sa sir. buhay. Pero eto, Katana versus Invictus man. Ano ba? Feeling ko man siguro kung sa estilo nilang bit-bit, mas paminsan-minsan or mas madalas na effective yung kay Katana. Kaso, kung mas, 'di ba, parang may bansag dati kay Invictus na parang Sayad 2.0, 'di ba? Tapos Oo. nakita mo naman yung nangyari kay Katana versus Sayad na split decision siya man, 4-3. Oo. So, Oo. tingin mo man medyo spoiler kaya tayo o baka no, nakakahula tayo ng mga kanya-kanyang banat. Pero yun. So kung si Invictus 2.0 tas 4-3 ka kay Sayad, ano ba? Wala lang. Well, parang Invictus. 'di ba? Mas effective si Katana naman, mas tingin ko mas nasasakyan ng tao yung mga banatan niya. Tapos si Invictus naman ang madalas sigurong napapabilib nito yung mga kapwa natin battle rapper pare. Parang ganun. So, eto ikaw, kanino ka dito? Ito nakikita kong ano dyan. Unahan ulit ng mood sa battle. Unahan ng mood sa battle to. Posibleng madala ni Invictus sa ano. Halika, dito tayo. Mag-technicalan tayo dito sa laban na to. Tapos, yun nga, ang magandang gawin ni Invictus, tara, mag-technicalan tayo sa laban na to. At kung di mo kayang sabayan, matatalo ka. Kailangan ganun yung gawin ni Invictus dito sa laban na to. Tapos hanggang sa maging ineffective na yung mga pupuntuhin ni Katana. Yun yung na-foresee ko sa laban na to. Multis, lamang si Invictus. Iniisip ko lang saan bubutasan ni Katana si Invictus. At yun yung at yun yung mga problema na nila siguro no, na putang ina, paano nyo tatalunin yung isa't isa pre na gago kanino ka dito man. Tangina, kung ako kasi tatanungin mo sa estilo nilang bit-bit, para sa akin talaga mas effective si Katana eh. Alam mo yun, kumukonekta sa tao tas humihiwa ka pa sa video, parang ganun. Si Invictus naman yun nga, mga kapwa battle rapper yung mga bumibilib sa kanya. At malamang sa malamang, madami din naman na tao. Pero, mas pangmasa siguro si Katana. Pero kung sakaling magawa nga ni Invictus yung tulad nung natutukoy mo kanina,
feeling ko din naman baka feeling ko kayang sabayan din ni Katana kung usapang teknikalan ba yung laban eh. Parang ganun. So, Oo. eto man tangina hindi ko maintindihan kung paano. At hindi ko din alam kung Eto, kanino ba sa kanila. Ikaw ba? isang chess match na naman tong ano Oh. na 'to. Chess match ulit tong laban na 'to. Posible maging boring. Hindi sa ano na paraan, hindi sa pangit na paraan. Boring siya dahil sobrang magkakapaan sila sa stage. Chess match. Hanggang sa may ma-checkmate. Pero feeling ko, posibleng makuha ni Invictus yung round 1 tsaka 2. Tas sa round 3, makukuha ni Katana. Dahil dun niya dun siya magkakaroon ng puntuhan na yung nagme-make sense na talaga. 1-2 magiging mabagal si Katana while si Invictus babanat na agad siya ng niya, tuloy-tuloy niya na holorhyme, na metaphor tsaka wordplay. Feeling ko makukuha ni Invictus 1 tsaka 2. Sobrang dikit nitong laban na to, walang matatalo. Matatalo na lang talaga sa resulta mismo. So feeling ko bibigay ko ng bahagya kay Invictus. Sobrang malabo maging one-sided no? Kasi base sa Hindi siya magiging one-sided. Hindi. Iba. Iniisip, nung una kita ko sa laban na to, posible mapunta ay Katana. Akala ko mababadibag ni Katana si Invictus dahil siya, yung style nga, well-rounded si Katana. Kaya niya mag-iba-iba ng estilo. Pero kung isipin mo, parang sa style ni Invictus, mahirap gawin yun sa kanya. Mahirap siyang pagtripan. Dahil sobrang pinapanindigan niya yung estilo niya. Hindi siya bumabali ng estilo. So, at napa-champion siya ng estilo niya na kung saan man siya loyal, pare. Yun, di ba? Yun, ako dito, Invictus ako. Sobrang dikit. Ako hindi ko talaga naman. Parang parehas akong saludo sa kanya-kanya nilang, alam mo yun, parang kung halimbawa kay Invictus espada, puta kay Katana naman pre, itak. Parang ganun yung Tapos, kaya nilang patayin yung isa't isa, depende na lang kung sino yung mauna. Hindi ko alam pre. Kung ako tatanungin mo lamang siguro si Invictus, yun nga pagdating sa holo. Pero tingin ko sa pangmasa sa mas maepektibong banat, mukhang dun lalamang si Katana. Tabla ako dito man. Katana versus Invictus. Tabla ako dito. Ako Invictus kasi kabatch natin. Yun na lang. Invictus din Malawan, kabatch. Salamat kabatch natin. Oo nga pala. Ito ang main event pare ng day 2. Shei versus Bagsik pare ko. Putang ina. Hindi ko alam pa. Excited ako sa laban na to. Bagsik versus Shei. Si Shei kasi, alam mo problema kay Shei, napakahaba mag-setup. Kaya ang haba nung round niya lagi. Ang dami niyang pwedeng tagpasin para lang alam mo yun, pwede niyang tagpasin yun para lang mapaikli niya. At nagme-make sense pa rin kahit tinagpas niya. Kahit tagpasin niya yung mga ilang linya niya sa round na yun. Si Bagsik naman, solid improvement ni Bagsik. Masasabi ko mas mas nakikilala niya na yung sarili niya, mas nakikilala niya yung style niya. Alam mo yun, yung swag, nagkaaroon na rin siya ng swag. Ang isang kinakatakot ko sa laban na to, maging boring na naman na laban dahil sa haba ng setup ni Shei. Tas yung ni Bagsik, alam mo yun yung parang personal na shit. Hindi sapat na star power ni Bagsik. Alam mo yun, posibleng maging tong laban na to. Alam mo yun, yung parang tulugan ng tao or maboard yung tao. Lalo last na laban na to ng gabi, medyo ubos na yung energy ng mga tao dito sa laban na to. Pero, ang nakikita ko dito sa laban na to, na magpapanalo kay Shei is yung star power niya. Lalo first round to ng isa buhay. Unang laban ulit ni Shei after isang taon. May laban siya man nung yung deadpan.
Oh, yun nga. 1 year na, Oo. 1 year ago pa yun. Last year pa yun. Excited yung tao kay Shea. Yun yung nakikita on dahilan na magpapanalo kay Shea. Yung mismo, star power. Star power niya. First round to ng isa buhay. Hindi sapat yung improvement ni Bagsik para matalo yung alam mo yun, yung Buong pangalan ni Shea. Shea. Oo. Oo. Pero Yun tingin ko yung man nakikita lalaman kong dito. si Bagsik lamang sa gutom dito eh. Alam mo yun? Parang Oo. idol mo, katapat mo, putangin na, alam mo, yung gagawin mo dyan, gusto mong it's either sabayan mo lang o hindi. Kung tipong, Oo. pag nasabayan ni Bagsik si Shea, pre, baka may underdog shit pang mangyari. Alam mo yun? So, Pwede. Pero ang siguro pinakamagandang gawin ni Bagsik, wag siya masyadong mag-lean sa personal dahil yun yung yun yung minsan yun na yung nagiging strength ni Shea eh. Pag pinersonal siya ng kalaban niya, re-rebatan niya. hindi lang re-rebatan eh, parang puta sawa na yung tao diyan eh. Alam mo yun, ilang MC na yung nakagawa niyan. Lagyan ng bagong twist ni Bagsik. Alam mo yun. Lagyan niya ng bigyan niya ng bagong angle si Shea. Yun yan. Pwedeng gamitin sa mga susunod pa eh, no? Pero kung ako tatanungin mo man, ako dito, parang mahihirapan talaga si Bagsik. Tibagin, ang nag-iisang Shea na champion ng Isabuhay at champion ng 2x2. At Oo. yun, followers, lamang pa si Shea sa followers pala. Sa Blue Badge siguro. Lamang din sa stream. Yun, lamang sa, oo. So, yun. Parang yan eh. Feeling ko aanuhin ni Shea yan. Mo yun. Anak lang kita yung mga gano'n. Parang, Ang mo, anak lang kita. Lalagay kita sa washing oo. machine. Bading. Diba? Eh, pero, Pero yun. pero yun, tingin ko yun. Tingin ko hanggang dito na lang to, pre. Maraming salamat sa Mhm. mga, yun ang aming munting prediction sa magaganap na day 2. Ah. Hindi namin alam kung tama ba kami kasi mga alam yun, nagmamarunong lang naman kami dito pero konting Ah. kwentuhan na lang din. At maraming salamat sa lahat ng mga tropang umabot dito, pare. At ikaw ba, pare, may gagawin ka ba? Ano ba? Goods ka na? May shoutout ka ba? Yung Ayun, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko, EJ Power. Sa IG, EJMF Power. Yeah. Tsaka sa ano pa ba? Sa Facebook, page ko yun. Tapos Spotify, yun. May mga kanta din ako. May mga ilalabas ako. Yun. Yun lang. Wag niyo na iba si Cripply. Medyo maayos naman yung niya ngayon. Tangina. Yung prediction niya ngayon. Medyo may sense. Pero May sense naman. yun na mga pare ko, maraming salamat sa panonood at i-stop na namin to. Yeah.